Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan at maligayang pagdating sa ang katotohanan sa likod ng balita. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang balitang mainit na mainit. Mas mainit pa kaysa sa adobong nagpapawi sa hapag. Si incoming Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, bagong halal pero mukhang lulubog sa utang ang Maynila. 8 hanggang 11 billion pesos daw unpaid commercial obligations. Ay naku parang script ng teleserye. Pero teka mga kaibigan, hindi ito fiction totoo ito. At ang tanong, saan napunta ang pera? Ngayon, sasagutin natin ang mga katanungang bumabagabag sa mga batang Maynila. May korupsyon ba? Kapabayaan lang? O baka naman, nawala ang pera sa isang malaking cake party? Huwag kang magalala, hindi natin ito lalaktawan na parang commercial sa Netflix. Ngayon, kaya't samahan mo ako sa susunod na ilang mga minuto dahil susuriin natin ang bawat detalye mula sa janitorial services hanggang sa supplier ng cakes. Oo, cakes. At syempre may kaunting katatawanan para hindi tayo malunod sa lungkot ng utang. Tara, simulan natin. Bago natin simulan, i-hit mo na yung subscribe button, i-like ang video at i-comment ang Yorme, bayaran mo na para malaman natin kung sino ang mga updated sa chismis ng Maynila. At kung gusto mong magbigay ng super thanks o supers, go lang para naman may pangkape ako habang inaayos natin ang kwento ng utang na ito. Noong May 28, 2025, ibinunyag ni Mayor-elect Isko Moreno ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang Maynila, ang puso ng Pilipinas, ay baon sa utang na nagkakahalaga ng 8 hanggang 11 billion pesos. Hindi utang sa tindahan ng sari-sari mga kaibigan, kabilang dito mga obligasyon pang-commercial, janitorial services, security, gamot at kahit ang supplier ng cakes ay hindi pa nababayaran sa loob ng 19 months. No? Seryoso 145 million pesos para sa cake. Ano ito? Birthday ng buong barangay? Ayon kay Isko, natanggap niya ang mga dokumento mula sa kanyang transition team at malinaw na may Certificate of Availability of Funds o CAF ang mga utang na ito. Ibig sabihin, may nakalaang pondo. Pero bakit hindi pa nababayaran ang mga supplier? Parang love story yan May budget para sa date pero hindi mo sinipot. Kung iisipin mo, ang laking halaga nito ang 1.4 billion pesos para sa gamot ay sapat na para punuin ng paracetamol ang buong Manila Bay Pero seryoso, ang mga utang na ito ay mula sa administrasyon ni outgoing Mayora Hanil Lacuna. At ayon kay Isko, ito raw ay malinaw na senyales ng malalang kapabayaan. Pero teka bago natin husgahan, tignan natin ang konteksto. Noong 2019 nang maupo si Isko bilang mayor, inabutan na rin siya ng 4.4 billion utang mula sa administrasyon ni Erap Estrada. Kaya naman siguro sanay na si Yorme sa ganitong drama. Pero pagkakaiba, nung panahon niya, nagawa niya magpatayo ng mga proyekto tulad ng bagong ospital ng Maynila at condominium kahit may pandemya. Kaya't bakit ngayon sa ilalim ni Lacuna, parang naglaho ang pera na parang bulak. Alam mo, kung ako ang pera, baka nagbakasyon na rin ako sa Boracay. Kung ako ang pera, kaysa maghintay na bayaran. Pero seryoso, ang tanong natin, may corruption ba o talagang kapabayaan lang? Susuriin natin yan mamaya, pero una, alamin natin ang kasaysayan ng utang ng Maynila. Ang Maynila ay parang isang matandang bahay. Maganda sa labas, pero pag sinilip mo ang pundasyon, may mga bitak na. Noong 2019, ibinunyag ni Isko na inabutan niya ang lungsod ng 4.4 billion pesos na utang mula kay ERAP. Sabi nga ni Yorme, parang inabutan siya ng resibo sa kainan na hindi niya in-order. Pero sa kabila nito, nagawa niyang buhayin ang Maynila. Sa loob ng 3 taon, mula 2019 hanggang 2022, nagpatayo si Isko ng mga high-impact projects, 6 na vertical housing projects, 3 modernong paaralan, at ang bagong ospital ng Maynila na may helipad pa. Helipad, mga kaibigan, parang pelikula ni Tom Cruise, pero hindi ito libre. Ayon sa mga ulat, kinailangan niyang mangutang ng 17.8 billion pesos para pondohan ang mga ito. Ngayon,
bago kayo magmalaki na si Isko rin naman ng utang. Tandaan natin, ang utang ng Isko ay ginamit para sa mga proyektong nakikita natin. Mga ospital, paaralan, bahay. Pero ang 8 to 11 billion pesos na unpaid debts ngayon, hindi pa nababayaran kahit may pondo na. Parang may pera ka na sa bulsa pero nakalimutan mong bayaran ang utang mo sa kapitbahay. Ha? Si Mayor Hani Lacuna na dating Vice Mayor ni Isko ay sinabing bahagi siya ng City Council na nag-aproba ng mga utang noon. Pero ngayon siya ang inaakusahan ni Isko ng kapabayaan. Ay parang teleserye ito ha. Dating magkaibigan ngayon, magkakontra. Ha? Kaya tignan natin ha, ang mga detalye ng mga utang na ito. Kung ikaw ang supplier ng gamot, gwardiya o pakinggan mo ito ha, cakes at hindi ka pa napabayaan ng 19 na buwan, ano ang mararamdaman mo? Ako ang magpapakain na lang ako ng cake sa kalye para maubos na. Ayon sa initial report ni Isko, narito ang breakdown ng mga utang. 1.4 billion para sa mga gamot. Hindi ito para sa tamol lang, ha? Mga gamot para sa ospital. 110 million pesos para sa security services. Kawawa naman ng mga gwardiya, baka nagbabantay na lang sila ng libre, ha? 145 million pesos para sa cakes. Seryoso, cakes? Ano to? National Cake Day ng Maynila at marami pang iba ha, basura, kuryente, tubig, manpower services. Ang mas nakakagulat, may certificate of availability of funds ang mga ito. Ibig sabihin, may budget na inilaan ang lungsod para bayaran ang mga supplier na ito. Pero hindi pa rin nabayaran. Parang sinabi mo sa kaibigan mo, huy, may pera ako, bayaran ko na yung utang ko, pero biglang naglaho ka. Ha? Cisco sa kanyang press conference ay maingat sa mga salita. Sabi niya, hindi ko pa masasagot kung may korupsyon ha, pero malinaw na may kapabayaan. Talagang diplomatic ka talaga ha, Yorme ha, pero kami naman gusto natin ang chismis, kaya susurin natin ano ang posibleng dahilan ng ganitong kalaking utang. Una, kapabayaan sa pamamahala, posibleng walang maayos na sistema ng accounting o monitoring ng mga pondo. Kung may CAF pero hindi nabayaran ng supplier, nasaan ang pera? Maling prioridad, bakit ginamit ang pondo sa ibang bagay na hindi naman urgent? Parang bumili ka ng bagong cellphone kahit may utang ka pa sa kuryente. Korupsyon ha, hindi natin masasabi ng sigurado, pero kapag may pera na, hindi na pupunta sa tamang lugar. Natural lang na magdududa ang mga tao. Alam mo, kung ako ang supplier ng cake, baka nagpadala na ako ng 145 na million na cupcake sa City Hall na may note, bayaran mo na ako, Yorme. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na biktima ng utang na ito, ang mga batang Maynila. Kapag hindi nabayaran ang mga supplier, ano ang mangyayari? Ano ang mga ospital kulang sa gamot? Paano na ang mga pasyente? Ang mga gwardiya baka magwelga ha? Sino pa magbabantay sa Divisoria? At ang cakes, well, baka wala ng birthday party sa barangay. Joke lang yun. Pero seryoso, kailangan ng transparency. Ay, binuhin mo na 19 months, Mayor, kailan kami makakakain ng cake na binayaran na? Ayon sa mga residente, ang Maynila ay naghirap sa ilalim ng administrasyon ni Lacuna dahil sa kakulangan ng malalaking proyekto. Si Isko mismo ang nagsabi ng resulta ng eleksyon noong 2025 ay isang total rejection ng pamumuno ni Lacuna. Ouch! Parang sinampal ng boto ang dating administrasyon ha. Pero teka, hindi rin natin maikakila na si Isko rin ay nangutang nung siya ang mayor. Ang tanong, mas maayos ba ang paggamit niya ng utang kaysa sa kasalukuyang administrasyon? At paano niya ayusin ang 8 to 11 billion pesos na problemang ito? Si Isko Moreno, kilala bilang Yorme, ay nangako ng transparency at accountability. Sabi niya, ayusin niya ang mga utang na ito nang hindi nagpapakita ng daliri. Pero Yorme, kung ako ang supplier, gusto ko ng resibo, hindi daliri. Sa kanyang termino mula noong 2019 to 2022, nagawa ni Isko na buhayin ng Maynila sa kabila ng pandemya. Nagbigay siya ng tablet sa mga estudyante, nagpatayo ng isolation facilities, at nag-stockpile ng oxygen tanks. Para superhero ha, si Yorme noon. Pero ngayon, kailangan niya ng mas malaking cap para harapin ang utang na ito. Ang plano niya, ilalabas ang lahat ng dokumento ng utang para malaman ng publiko kung saan napunta ang pera.
restructure na loans, posibleng i-restructure mga utang para mas madaling bayaran. Ayon kay Sam Versosa, isang kandidato rin sa pagka-mayor. Uulitin ni Isko ang kanyang dating diskarte. Hihikayatin mga negosyo na magtayo ng headquarters sa Maynila para mas maraming buwis ang makolekta. Kaya alam mo, kung si Isko ang magpapabayad ng utang, baka magtayo siya ng Manila Cake Festival para makabenta ng 145 million na cakes at mabayaran ng supplier. Pero seryoso ang susi dito ay accountability. Kung totoo na may nakalaang pondo pero hindi nabayaran ng mga supplier, kailangan magpaliwanag ang dating administrasyon. No, at si Isko bilang bagong mayor, kailangan patunayan na kaya niyang ayusin ito nang hindi nadadagdagan ang utang. Ang 8 to 11 billion pesos na utang ng Maynila ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala ng mga batang Maynila sa kanilang pamahalaan. Kung ang pera ay may nakalaan na pero hindi napunta sa tamang lugar, ano ang saysay ng mga magagarang proyekto? Parang nagpagawa ka ng mansyon pero hindi mo binayaran ang kontratista. Si Isko Moreno sa kanyang pagbabalik ay may malaking hamon. Pero kung titignan natin ang kanyang track record, may pag-asa pa rin. Ang Maynila ay hindi lang isang lungsod, ito ang puso ng Pilipinas at kung ang puso ay may utang, kailangan magtulungan ang lahat para ayusin ito. Ang utang ng Maynila ay sumasalamin sa mas malaking problema ng pamahalaan sa Pilipinas, ang kakulangan ng transparency at mahinang sistema ng accountability. Kung hindi natin naayusin ang mga ganitong issue, ang masusunod na henerasyon ang magbabayad ng presyong literal at figuratibo. Kaya sa ating mga manonood, ang hamon ko sa inyo, magtanong, maging mapanuri, at huwag hayaang maging cake lang ang usapan ng utang. At iyon mga kaibigan ang kwento ng 8 to 11 billion pesos na utang ng Maynila. Anong tingin mo may korupsyon ba o kapabayaan lang? I-comment mo yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas maraming ganitong kwento. Kung gusto mo rin magpadala ng super thanks, go lang para naman may pangkik ako sa susunod na episode. Sundin natin ang laban ni Yorme sa kanyang pagbabalik sa City Hall Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Ang katotohanan sa likod ng balita. Salamat mga batang Maynila at mag-ingat kayo. Paalam!